Trish's point of view. Hindi ako bobo. Kahit papano naman nakatapos ako ng high school. At may pinag-aralan naman ako. Ni minsan ay hindi ko nakitang sarili kong magiging isang bayarang babae. Dahil mahigpit na turo sa akin ni nanay, naigalang ko ang aking sarili. Pero eto ko ngayon, nakatitig sa isang gwapo't matipunong lalaki na nasa aking harapan. Ano bang kailangan mo sa akin? Ba't mo ako pinapunta rito? Kunot noong tanong ko. Kung wala kang sasabihin na tititigan mo lang ako, mas mabuti pang umalis na ako. Sinasayang mo lang yung oras ko. Nakangiwing reklamo ko pa. Nanatiling seryoso ang mukha niya habang diretsyong nakatitig sa akin. Para sa isang babaeng nangangailangan ng pera, masyado kang reklamadora. Singhal niya. Halos malukot ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Pinapunta mo ba ako rito para ipahiya? Gusto mo ba talagang ipamukha sa akin na mahirap lang ako at walang pera? Samantalang ikaw mayaman. Inis na asi ko. Bahagya siyang tumawa pagkatapos ay marahang tumayo. I have an offer for you. Saad niya. Sunod-sunod akong napalunok nang maglakad siyang palapit sa akin. Halos magkarambola na ang dibdib ko dahil sa mabilis na pagtibok ng puso ko. Ngayon lang ako nabalot ng ganito katinding kaba. At habang mas lumalapit sa akin si Gael, ay nadadagdagan yon ang nadadagdagan. Anong offer naman yan? Kunot noong tanong ko. Matino akong babae, Gael. Kung anong kababuyan man yang nasa isipan mo, huwag mo nang ituloy. Nagbabantang sabi ko pa. Bigla siyang ngumiti. Rerentahan kita at magpapanggap ka bilang girlfriend ko. Sambit niya. Halos manlaki ang mga mata ko dahil sa mga sinabi niya. Nababaliw ka na ba, Gael? Hindi makapaniwalang singhal ko. Ano naman ang nakain mo't naisip mo yan? Kahapon lang tayo nagkakilala sa bar. Wala tayong alam sa isa't isa. At higit sa lahat, magkalayo mga ugali natin. Sunod-sunod akong huminga ng malalim bago muling tumitig sa kanya. Is this some kind of a joke to you? Masyado na akong maraming problema, Gael ha. Huwag mo sanang dagdagan pa. Seryosong sabi ko. Tumalikod siya at agad na naglakad pabalik sa upuan niya. I'm serious, Trisha. Kailangan mo lang na magpanggap bilang girlfriend ko. In return, babayaran kita ng 20,000 every month. Saad niya? Saglit akong natigilan. Para sa akin, malaking halaga na ang 20,000 at malaki nang maitutulong nun para kay nanay na nasa ospital. Sa kabila nun, may parte ng pagkatao ko ang nagdadalawang isip at nangangamba. Hindi ako maaaring maniwala na lang basta sa lalaking nasa harap ko, lalo pat hindi ko naman siya lubos na kilala. What makes you think na papayag ako sa gusto mong mangyari? Matapang na tanong ko. You need money, right? Nasa ospital ang nanay mo. Kailangan mo ng pambili ng mga gamot. At kailangan mo rin ng pambili ng mga pang-araw-araw na kailangan nyo. Muli niya akong nilingon at diretso siyang tumitig sa akin. Wala kang trabaho at nahihirapan kang maghanap ngayon. Lumulobo ng bills nyo sa ospital habang wala namang umaasikaso sa nanay mo para gumaling siya. Think wisely, Trisha. Seryosong sabi pa niya. Napakuyom ang aking mga kamao. Tama naman ang lahat ng mga sinabi niya. Dahil nakwento ko yun sa kanya kagabi nang makilala ko siya sa bar. Magkahalong pag-aalinlangan at kagustuhang matulungan si nanay ang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Hindi ko rin naman alam kung gaano ako katagal na tulala at malalim na nag-iisip. Namalayan ko na lang na nakatayo na pala sa harap ko si Gael. I'll pay you 20,000 a month and I will pay everything your mother needs just to recover. Pabulong na sambit niya. Sa ikalawang pagkakataon ay nanlaki na naman ang mga mata ko dahil sa mga sinabi niya. Bakit mo naman gagawin yon, Aber? Naguguluhang bulalas ko. I need you to do me a favor. That's why I'm doing you a favor too. Bahagya siyang ngumiti. Alam kong mahal na mahal mo ang nanay mo. Bihira ka lang makakuha ng ganitong offer. Baka nga ako lang ang mag-alok nito sa'yo. Inilapit niya ang mukha niya sa bandang tenga ko. Pag-isipan mong mabuti, Trisha. Pag-isipan mo. Bulong niya.
Halos magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa ginawa niya. Ramdam ko ang paghinga niya sa liig ko at may kakaibang kiliti akong nararamdaman dahil doon. Mariin akong napapikit para ikalma ang sarili ko kasunod ng 3 beses kong pagbuntong hininga. Nakapagdesisyon na ako. Nag-aalin lang ang sagot ko. Lumayo sa akin si Gael ngunit hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. That was fast. Ang akala ko abutin pa ng ilang araw bago ka makapagdesisyon. Saan niya? Wala akong karapatang magsayang ng araw at oras gayong nasa ospital ang nanay ko. Mapait na sabi ko. Tinatanggap ko ng alok mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo pababayaan sa ospital ang nanay ko. Dagdag na sabi ko pa. We have a deal. Nakangiting sabi niya. Nilahad niya ang kamay niya sa aking harapan na ilang segundo ko ring tinitigan. Alam kong oras na tanggapin ko ito ay hindi na ako maaaring umatras pa. Kailangan kong panindigan ang napagkasunduan namin. Kailangan kong magpanggap bilang girlfriend niya. Iniisip ko pa lang yun ay parang hindi na ako mapakali. Deal. Wala sa sariling sagot ko pagkatapos ay inabot ang kamay niya. Mas lalong lumawak ang mga ngiti sa labi ni Gael. Dumagundong na ang dibdib ko dahil sa pagbilis ng tibok ng puso ko. Pero pilit ko yung binabaliwala. Hindi na to tungkol sa sarili ko, kung hindi tungkol sa nanay ko. Hindi ko man malaman kung anong pumasok sa isip ko at bigla akong pumayag sa alok ni Gael. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang matulungan ng nanay ko. Wala sa sarili akong umuwi. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nasa harap ng maliit at sira-sira naming bahay. Saglit akong natulala at napatitig sa kawalan. Ramdam ko ang pagbigat ng dibdib ko at maya-maya nga lang ay nangilid na ang mga luha ko. Kung kasama lang sana namin si tatay, hindi kami mahihirapan ng ganito. Madamdaming saad ko. Marahas kong pinahid ang mga luha sa aking mga mata. Kaya namin to. Baka kaya namin to. Sambit ko pa. Trisha! Malakas na sigaw ng aking kaibigang si Janice. Papasok pa lang ako sa aming bahay samantalang nakadungaw naman sa bintana nila ang kaibigan ko. Magkatabi lang ang bahay namin at simula pagkabata ay magkaibigan na kaming dalawa. Pilit akong ngumiti sa kanya. Oh, bakit? Nagtatakang tanong ko. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kitang hinihintay eh. Sambit niya. May kinausap lang ako. Sagot ko. Bakit mo pala ako hinihintay? May kailangan ka ba? Kunot noong tanong ko. Wala naman. Umukit ang mapang-asar na ngiti sa kanyang labi. Gusto ko lang sanang pag-usapan natin yung naging lakad natin kagabi. Dagdag na sabi pa niya. Magsasalita pa sana ako ngunit bigla na lang siyang nawala sa bintana. Narinig ko ang pagtakbo niya sa loob ng bahay nila at maya-maya lang ay nakalabas na siya. Dali-dali siyang lumapit sa akin. Nananatiling nakaukit ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Ano bang meron? Bakit parang iba yung ngiti mo? Naguguluhang tanong ko. Natanggal na ba tayo sa bar na yon? May bago ba tayong racket? Dagdag na tanong ko pa. Ano ka ba? Hindi yun tinutukoy ko. Giit niya. Ang ibig kong sabihin, pag-usapan natin yung lalaking kumausap sa'yo kagabi. Parang kinikilig na sambit niya. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ko. Si Gael? Ano namang pag-uusapan natin tungkol sa kanya? Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi nang maalala kong naging pag-uusap namin ni Gael kanina. Mas makabubuti siguro kung kalimutan na natin yon. Hindi naman importante yun. Hindi mapakaling sambit ko. Anong hindi importante? Yun ang unang beses na may lalaking lumapit sa'yo, no? Hinawakan niya magkabilang balikat ko. Ano? Type ka ba niya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Bakit kanya nalapitan? Sunod-sunod na tanong pa niya. Naramdaman ko na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi pa ako handa na ipaalam kay Janice ang naging kasunduan namin ni Gael. Sigurado akong mas lalong dadami ang tanong ng kaibigan ko kapag sinabi ko yun sa kanya. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay bahagyang lumayo sa kanya. Wala naman. Nagtanong-tanong lang siya. Pagsisinungaling ko. Naningkit ang mga mata ni Janice.
Hindi mo ko maloloko, Trisha. Singhal niya. Matagal kong pinagmasdan ng lalaking yun bago siya lumapit sa'yo. Titig na titig siya sa'yo eh. At may kakaiba akong nakikita sa mga mata niya habang nakatingin siya sa'yo. Dagdag na sabi pa niya. Napangiwi ako. Ano ba naman yung sinasabi mo? Pilit akong tumawa. Ilusyon mo lang yan. Asik ko pa. Maniwala ka sa akin, friend. Alam ko ang tingin ng lalaking may gusto sa ibang babae. Pamimilit pa niya. Marahan akong umiling. Wala akong panahon para sa mga ganyan, Janice. Saad ko. Marami pa akong kailangang asikasuhin kaya't mauuna na ako. Paalam ko pa. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pat dali-dali na akong naglakad papasok sa loob ng bahay namin. Sa kabila nun, hindi ko rin mapigilan ang sarili kong isipin ang mga sinabi niya. Alam kong malabong mangyari ang tinutukoy niya, pero hindi ko pa rin maiwasang ma-imagine ang mga iyon. Sa paglipas ng mga araw, naging madalas na ang pagkikita namin ni Gael. Kailangan daw naming mag-usap para magkaroon kami ng maayos na plano para sa pagpapanggap namin. Madalas din akong bumisita sa ospital para dalawin si nanay. Bakit nandito tayo, Gael? Tanong ko. Marahan kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Hindi ko maiwasang mamangha dahil sa ganda ng lugar. Halatang mamahalin. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakapunta ako sa ganitong restaurant at hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya. Hindi ako nakapag-ayos ng sarili at kahit ang mga damit ko ay alam kong hindi rin nababagay sa ganitong lugar. It's a date, Trisha. Nakangiting sagot ni Gael. Date? Ha? Tayo? Aligagang bulalas ko. Nanlalaki pa ang mga mata ko habang titig na titig sa kanya. Maya-maya lang ay sumimangot at napangiwi. Huwag mo nga akong pinagtitripan. Hindi naman natin kailangan ng ganito dahil pwede naman tayong magkita at mag-usap sa opisina mo. Singhal ko pa. Bahagya siyang tumawa. I'm serious, Trisha. We're having a date. Giit niya. Kailangan natin to para mas makilala pa natin ang isa't isa. Dagdag na sabi pa niya. Para saan naman? Magpapanggap lang naman akong girlfriend mo, di ba? Di na natin kailangang kilalanin ang isa't isa. Saad ko. More than 2 weeks na simula na magkaroon tayo ng kasunduan. Pero napapansin kong naiilang ka pa rin sa akin. Kailangan mawala yan para mas maging makatotohanan ang pagpapanggap mo. Paliwanag niya. Paano na lang kapag pinakilala na kita sa pamilya ko at ganyan ka? Hindi sila maniniwala sa pagpapanggap mo kung hindi mawawala ang pagkailang mo sa akin. Dagdag na sabi pa niya. Saglit naman akong natigilan. Pakikilala mo ko sa mga magulang mo? Gulat na tanong ko. Marahan siyang tumango. Hindi ba't yun naman talagang dahilan kung bakit ka magpapanggap? Kailangan kong ipakita sa magulang ko na meron na akong girlfriend para hindi nila ako ipilit na ipagkasundo sa iba. Sagot niya. Bahagya akong nakaramdam ng awa para sa kanya. Mayaman si Gael. Gwapo rin. Sigurado akong maraming babaeng nagkakandara pa para lamang mapalapit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng meron siya, makikita kong lungkot at hirap sa kanyang mukha. Lalo na ngayon na nalaman kong pilit siyang ipinagkakasundo sa babaeng hindi naman niya kilala o mahal. Kung ako ang tatanungin, tutol din ako sa ganun. Hindi ko ata kakayanin kung sapilitan akong ipagkakasundo sa lalaking hindi ko naman mahal. Let alone, hindi ko pa nakikilala. Parang isang malaking sampal sa akin yun. Matanda na kami ni Gael at nasa tamang edad na. Sa tingin ko naman meron na kaming karapatan na magdesisyon para sa mga sarili namin. Huy, Trisha! Pagtawag sa akin ni Gael na siyang dahilan para mabalik ako sa ulirat. Anong gusto mong kainin ka ako? Tanong pa niya. Ay, sorry, may iniisip kasi ako eh. Nahihiyang paumanhin ko. Tumingin ako sa menu na hawak ko. Maya-maya lang ay nangunot na ang noo ko dahil hindi naman pamilyar sa akin ang mga pagkaing nandirito. Gael. Hindi mapakaling pagtawag ko sa kanya. Hindi ko kasi alam yung mga pagkain na ito eh. Pwede bang ikaw na lang ang bahala? Pabulong na saad ko. Ang akala ko naman ay tatawanan niya ako ngunit nagkamali ako. Matamis ang naging pagngiti niya habang nakatingin sa akin. Tumango rin siya bilang tugon sa sinabi ko.
At maya-maya lang ay nag-order na siya ng pagkain namin. Sana sinabi mo agad para nakapag-order tayo agad. Sambit ni Gael. Hindi mo naman kailangang mahiya sa akin. Huwag ka mag-alala. Di naman kita huhusgahan. Nakangiting sabi pa niya. Parang isang malumanay na musika sa aking pandinig ang mga sinabi niya. Na mga sandaling yon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang pag-init ng mukha ko dahilan para bahagya ako mapatungo. Ngayon ko lang ito naramdaman. At ngayon pa lang ay hindi ko na mapigilang kabahan. Pasensya na. Nahihiya kasi ako eh. Pag-amin ko. Ikaw na lang ang bahala sa kakainin ko. Dagdag na sabi ko pa. Tumango naman si Gael pagkatapos ay tinawag na ang waiter. Saglit siyang nagsabi ng mga order na hindi ko naman kilala ang pangalan. Nanatili akong tahimik. Pinagmamasdan siya hanggang sa umalis na ang waiter. Ang akala ko ay napansin na niya mga titig ko ngunit hindi pa pala. Gwapo si Gael. Malakas ang dating niya. Hindi ko yun maitatanggi dahil aminado naman akong may kakaiba siyang epekto sa akin. Ngayon pa nga lang nakaharap ko siya halos sumabog ng dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Why are you staring? Kunot noong tanong ni Gael. Napaigtad ako sa gulat. Ha? Maang-maangang sambit ko. Bakit mo ko tinititigan? Pag-uulit niya sa tanong. Mabilis akong nilamon ng hiya. Ano? Hindi ko mapigilang kabahan dahil parang mahihirapan akong magsalita. Wala, hindi naman kita tinititigan. Utal-utal na sambit ko pa. Ngumiti siya na siyang nagpalaki sa mga mata ko. Kahit hindi siya magsalita ay alam kong pinagtitripan niya ako sa isip niya. Nagtuon naman ang atensyon ko sa waiter nang bigla siyang lumapit sa pwesto namin dala mga in-order ni Gael. Nagsimula na kaming kumain, na siyang ipinagpasalamat ko dahil ang buong akala ko ay aasarin pa niya ako. Paminsan-minsan ay patago akong sumusulyap kay Gael, ngunit agad ring nag-iiwas ang tingin dahil natatakot akong mahuli niya ako. Trisha, pagtawag niya sa akin. Sa isang araw pupunta tayo sa bahay ng mga magulang ko. Kailangan, bago dumating ang araw na yun ay hindi ka na naiilang sa akin. Seryosong sabi pa niya. Agad-agad? Gulat na bulalas ko. Bakit parang ang bilis naman ata? Nag-aalinlangang sabi ko pa. They're setting me up. Alam kong may kinakausap na naman silang babae para ipakilala sa akin. Paliwanag niya. Ayaw ko nang mangyari yun. Hindi ko na alam kung makakaya ko pang mga ginagawa nila. Dagdag na sambit pa niya. Hindi pa rin nawawala ang gulat ko. Maya-maya lang ay napalitan na yun ng matinding kaba. Hindi pa nga ako handang magpanggap bilang girlfriend niya. Bakit naman haharap na agad kami sa mga magulang niya? Okay. Wala sa sariling saad ko. Hindi mo kailangang mag-alala dahil magkasama naman tayo. Just act like a girlfriend to me. Sambit ni Gael. Siguro naman mawawala na ang hiya mo sa akin kapag araw-araw tayong nag-date, ano? Tanong pa niya. Araw-araw? Gulantang na sabi ko. Bakit naman araw-araw? Paano yung kumpanya mo? Kunot noong tanong ko pa. It's okay. Mas mahalaga sa akin ngayon ay mapatigil ang mga magulang ko sa ginagawa nila. Seryosong sagot niya. Huminga ako ng malalim. Iniisip ko pa lang na araw-araw namin gagawin to ay parang mawawala na ako sa katinuan. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na papasukin ko ito. Pero alam kong hindi na ako makakatakas pa rito. Bukod ron, kailangan ko rin talaga ng pera. Kailangan kong sustentuhan ang pagpapagamot ni nanay. Nagpatuloy kami ni Gael sa pagkain. At nang matapos ay napagdesisyonan naming umalis sa restaurant. Ang sunod naming pinuntahan ay ang mall na malapit lang sa pinanggalingan namin. Pilit kong tinago ang excitement na nararamdaman ko. Ayoko nang mapahiya sa kanya kaya't hanggat maaari, kinokontrol ko ang aking sarili. Wow! Namamanghang bulalas ko. Ang ganda naman dito. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ka pa ba nakakapunta rito? Nagtatakang tanong ni Gael. Marahan akong umiling. Masyado akong busy sa trabaho kaya't wala akong oras para sa mga ganito. Sagot ko.
Kitang-kita ko ang awa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Pilit akong ngumiti para siguraduhin sa kanyang ayos lang naman ako. Kahit papano naman, ay nakakaramdam ako ng saya sa ginagawa naming pamamasyal ni Gael. Ito yung mga bagay na hindi ko nagawa noon. Just enjoy it, Trisha. Wala namang mawawala sa'yo sa ginagawa nating to. Seryosong sambit niya. Isipin mo na lang na totoo ang lahat ng to para hindi mo na kailangang mag-alala. Wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Kaya't hayaan mong mag-enjoy ang sarili mo sa ginagawa at pinupuntahan natin. Dagdag na sabi pa niya. Saglit akong napamaangat ng patitig sa kanya. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko dahil sa mga sinabi niya. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito at hindi ko inaasahang dahil pa yun kay Gael. Okay, nahihiyang sagot ko. Salamat, sambit ko pa. Muli na naman akong natulala nang bigla siyang ngumiti. Alam kong gwapo siya pero hindi ko inaasahang mas gwapo siyang tignan kapag nakangiti siya. Let's go. Mahaba pa ang araw at marami pa tayong pwedeng gawin. Saan niya? Tumango ako bilang tugon. Nauna nang maglakad si Gael at wala naman akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Hinayaan ko siyang dalhin ako kung saan-saan sa mall, sa playroom, sa food court, at sa iba't ibang department store. Aaminin kong kakaibang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling yon at nagpapasalamat ako kay Gael dahil nararanasan ko to ngayon. Nang makaramdam ng pagod ay sa isang restaurant kami kumain. Katulad kanina, hinayaan ko siyang mag-order dahil hindi ko pa rin kilala mga pagkain sa menu. Hindi ko maitatangging habang tumatagal ay unti-unti na akong nagiging komportable sa kanya. Nawawala ng hiya ko at pagkailang ko sa kanya. Nag-enjoy ka ba? Biglang tanong ni Gael habang hinihintay namin ang mga in-order niya. Sunod-sunod akong tumango. Oo, salamat pala. Sagot ko. Hindi ko alam na mararanasan ko pa itong mga ito kaya't nagpapasalamat ako sa iyo. Dagdag na sabi ko pa. Muli siyang ngumiti. Walang anuman. Hindi pwedeng ako lang makikinabang sa kasunduan nating dalawa. Mas mabuting pareho tayong maging kontento rito sa pinasok natin. Sambit niya. Napatango ako. Sakto naman na dumating ang order ni Gael kaya naman nagsimula na rin kami agad na kumain. Nanatili akong tahimik habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Nakatuon lang siya sa pagkain kaya naman hindi niya napapansin ang ginagawa ko. Ang akala ko nung una ay mayabang siya at istrikto. Ngayon ay napatunayan kong may iba pa siyang pagkatao na. Mabait din pala siya kahit napapano. Gabi na nang ihatid ako ni Gael sa apartment kung saan ako nakatira. Saglit pa kaming nag-usap bago siya tuluyang umalis. Aaminin kong isa ang araw na ito sa pinakamasayang araw na nangyari sa akin. Alam ko rin sa sarili kong hindi ko ito makakalimutan. Gael's point of view. Where have you been, Gael? Seryosong tanong ni Mommy nang makita ang pagdating ko. Kanina pa kaming naghihintay sa'yo dahil may ipakikilala kami sa'yo. Kung saan-saan ka na naman nagsusuot para lang matakasan kami. Inis na singhal pa niya. Napabuntong hininga ako. Ilang beses ko rin po bang sasabihin sa inyo na itigil nyo ng ginagawa nyo? Nauubusan ng pasensyang reklamo ko. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga ginagawa nyo? Sinabi ko na sa inyo to. Hindi ako interesado sa mga pinapakilala nyo. At kahit na kailan hindi ako magiging interesado. Bakit ba hindi nyo nilang ako hayaan sa buhay ko? Galit na asi ko pa. Huwag mo kaming pagsasalitaan ng ganyan, Gael. Seryosong sita ni Daddy. We're doing this for your own sake. Sambit pa niya. For my sake? Bahagya akong natawa. Huwag na tayong maglokohan dito, Daddy. Ginagawa nyo lang yan dahil gusto nyong palawakin ang sakop ng ating kumpanya. Hindi na ba kayo makahintay na makahanap ako ng babaeng mamahalin ko at kayo na talagang gumagawa ng paraan? Singhal ko. Hindi ka na bata, Gael. Kailangan mo nang magkaroon ng asawa. Giit ni Mommy. That's the point. Hindi na ako bata. Kaya't hindi nyo na dapat pinakikialaman pa ang buhay ko. Singhal ko. Napailing na lang ako bago dali-daling naglakad papunta sa kwarto ko. Narinig ko pa silang magpatuloy sa pagsisermon pero hindi ko na sila pinansin.
Gusto ko nilang makapagpahinga kaysa makipagtalo pa sa kanila. Masyadong magandang nangyari sa akin ngayong araw kaya naman hindi ko hahayaang masira yun ang dahil lang sa mga sermon ng mga magulang ko. Aaminin kong may kakaibang saya akong nararamdaman kanina habang magkasama kami ni Trisha. Lalo na nang makita ko ang excitement at pagkamangha sa mukha niya. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. What the heck, Gael? Kasunduan lang ang meron kayo, hindi ba? Singhal ko sa aking sarili. Bakit ka nakakaramdam ng ganyan ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ko pa. Sunod-sunod akong bumuntong hininga pagkatapos ay mariing napapikit. Ilang araw pa lang kaming magkakilala ni Trisha pero ganito na ang epekto niya sa akin. Alam kong unti-unti na akong nagkakagusto sa kanya. Pero hindi ko alam kung tama bang ipagpatuloy ko tong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung makakaya kong ipasok ko sa magulong pamilya ko si Trisha. Madamdaming bulong ko sa kawalan. Hindi magiging madali para sa atin kung ipagpapatuloy ko itong nararamdaman ko. Handa akong ipaglaban ka. Pero kailangan ko muna ng kasiguraduhan mula sa iyo na handa ka ring lumaban kasama ko. Dagdag na sabi ko pa. Hindi ko na napansin ang paglipas ng oras dahil naging abala na ako sa pag-iisip kay Trisha. Paulit-ulit kong inaalala ang mga ginawa namin kanina habang magkasama kami. Hindi ko na rin namalayan na nakangiti na pala ako habang nakatulala sa kawalan hanggang sa tuluyan akong lamunin ng antok at makatulog. Mabilis na lumipas sa mga araw. Katulad ng usapan namin ni Trisha, ilang beses pa kaming lumabas na magkasama. Napapansin ko naman na kahit papano, nawawala ng hiya niya sa akin. Mas lalo ring naging masaya ang kanyang mukha sa tuwing magkasama kaming dalawa. Ready ka na ba? Biglang tanong ko. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya. Ready saan? Nagtatakang tanong niya. Makaharap ang mga magulang ko. Sagot ko. Hindi ba't ihaharap nga kita sa kanila para matigil na sila sa mga ginagawa nila? Dagdag na sabi ko pa. Sunod-sunod siyang napalunok. Siguro? Nauutal na sagot niya. Doon din naman ang punta nun kaya bakit pa ba natin patatagalin, di ba? Saad pa niya. Alam kong kinakabahan siya pero nakikita ko naman na pilit niyang nilalakasan ang loob niya. Tama naman ang sinabi niya. Bakit pa nga ba namin patatagalin kung doon din naman ang punta? Ang iniisip ko lang naman ay siya dahil ayoko siyang madiin at pilitin. Sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong ko. Hindi naman ako nagmamadali kung hindi ka pa handa. Sambit ko pa. Marahan siyang tumango. Oo, sigurado na ako. Pilit siyang ngumiti. Huwag ka mag-alala. Kahit papano naman komportable na ako sa'yo. Dagdag na sabi pa niya. Saglit akong napatitig sa kanya. Kakaiba ang ngiti niya. Walang bahid ng pag-aalala at hindi pinilit. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko habang nakatitig ako sa kanya. Mabilis din akong nag-iwas ng tingin. Takot na makita niyang itsura ko. Sige, tanging nasabi ko. May problema ba? Kunot noong tanong ni Trisha. Pilit pa niyang sinisilip ang mukha ko. Nais makita ang itsura ko. Bakit namumula ka riyan? May sakit ka ba ngayon? Nag-aalalang tanong pa niya. Bahagya akong umiling. Hindi, wala. Aligagang sagot ko. Mainit lang siguro kaya ganito. Pagdadahilan ko pa. Ang akala ko ay mangungulit pa siya pero laking pasasalamat ko nang hindi niya ginawa yun. Pinagbastan pa niya ako ng ilang minuto bago siya bahagyang lumayo sa akin. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa ginawa niya. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mabilis na tibok ng puso ko. Ano bang mga magulang mo, Gael? I mean, ang ugali nila. Paano ko ba sila dapat kausapin at pakitunguhan? Seryosong tanong niya. Nagulat ako sa naging tanong niya. Sa tagal na naming pinaghahandaan ang pagharap sa mga magulang ko ay ito na ang unang beses na naitanong niya ang tungkol dyan. Napatingin ako sa kanya. Bakit mo naman naitanong yan? Nagtatakang sambit ko. Nagkibit balikat siya. Ang sabi mo, kailangan nating mapaniwala sila na may relasyon tayong dalawa. Gusto ko lang na maging maganda't maayos ang impresyon nila sa akin bilang girlfriend mo. Paliwanag niya. Napamaang ako habang nakatitig sa kanya. Hindi mo na kailangang gawin yan, Trisha. Ayos na sa akin na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Wala ka ng ibang kailangang gawin. Giit ko.
Hindi pwedeng ganun lang yun, Gael. Umiiling na sambit niya. Ipakikilala mo sa mga magulang mo ang girlfriend mo. Siyempre, kailangan magandang maging impresyon nila. Kailangan makuha ko ang loob nila at magkasundo kami. Ganun naman talaga dapat kapag pinapakilala sa mga magulang ang mga kasintahan, di ba? Huminga siya ng malalim pagkatapos ay saka ako nilingon. Kung totoong girlfriend mong ipakikilala mo sa kanila, ganito rin bang sasabihin mo sa kanya? As a woman, gusto naming makuha ang loob ng mga magulang ng mga boyfriend namin. Plus points yun sa relasyon natin. Dagdag na sabi pa niya. Sunod-sunod akong napaubo. Ramdam ko ang pagiging seryoso niya at hindi ko inaasahan yon. Okay, o sige. Saglit akong natahimik para mag-isip. Mababait naman ang mga magulang ko, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Just be yourself, Trisha. Sigurado akong magugustuhan nila ang ugalit pagkatao mo. Nakangiting sabi ko. Paano kapag nalaman nilang mahirap lang ako? Seryosong tanong pa niya. Hindi ako agad nakasagot. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin at aaminin kong hindi rin yun pumasok sa isip ko. Ngayon ko lang napagtanto na magiging malaking problema pa lang tungkol doon. Lalo pat walang ibang inisip ang mga magulang ko kung hindi ang paglawak ng kumpanya at ng mga ari-arian namin. Kailangan ko rin bang magpanggap na mayaman? Muling tanong ni Trisha. Paano kung mabuking nila ako? Sigurado akong papalpak ang plano natin kapag nangyari yon. Masasayang ang paghihirap mo at ang binayad mo sa akin kung hindi rin pala magtatagumpay ang plano natin. Dagdag na sabi pa niya. You don't have to worry, Trisha. Katulad ng sinabi ko, just be yourself dahil yun ang magugustuhan ng mga magulang ko sa'yo. Hindi mo na kailangang magpanggap na mayaman. Wala akong pakialam kahit mahirap ka. Bahagya akong ngumiti habang nakatitig sa kanya. Handa akong ipaglaban ka sa mga magulang ko at gagawin kong lahat para lang pumayag sila sa relasyon natin. Seryosong sabi ko pa. Bakit gagawin mo pa yon kung pagpapanggap lang naman ang relasyon natin? Kunot noong tanong niya. Hindi ba't parang ang OA naman na nun? Mas okay pa siguro na ibang babae na lang ang kinausap mo para hindi ka magkaroon ng ganitong problema. Dagdag na sabi pa niya. No, umiling ako pagkatapos ay marahang naglakad palapit sa kanya. Ikaw ang gusto ko, Trisha. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya matapos kong sabihin yon. I mean, ikaw ang gusto kong magpanggap bilang girlfriend ko. Pagtatama ako sa aking sinabi. Sunod-sunod siyang napaubo. Okay. Wala sa sariling sambit niya. Hindi mo na kailangang isipin ang mga yan, okay? Saad ko. Just be yourself. Sapat na yon para makuha ang loob ng mga magulang ko. Kung dumating man ang araw na malaman nila na mahirap ka lang, ako nang bahala ron, okay? Dagdag na sabi ko pa. Marahan siyang tumango. Kitang-kita ko pa rin ang pag-aalala sa mukha niya habang pilit siyang nakangiti. Ngumiti na lang din ako para pagaanin ang loob niya. Ngunit mukhang hindi naman yun gumana. Napagdesisyonan na namin ni Trisha na ipagpatuloy ang pamamasyal naming dalawa. Nagpatuloy na rin kami sa pag-uusap tungkol sa plano namin at kung kailan namin balak humarap sa mga magulang ko. Masasabi kong isa na namang masayang araw ang pinagsamahan naming dalawa. At hindi ko yun maitatanggi dahil kitang-kita naman sa mukha ko ang saya na nararamdaman ko habang kasama ko si Trisha. Sa paglipas sa mga araw, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Alam kong unti-unti na akong nahuhulog kay Trisha, pero hindi ko pa rin masigurado kung dapat ko pa bang ipagpatuloy itong nararamdaman ko. Napaigtad ako sa gulat nang biglang magring ang cellphone ko na agad ko rin namang sinagot. Hello, Mami. Bakit napatawag ka? Kunot noong sambit ko. Totoo ba itong nababalitaan ko, anak? May kasama ka raw na babae nitong mga nakaraang araw? Seryosong tanong ni Mami. Bakit hindi mo sinasabi sa amin ang tungkol rito? We want to meet her. Dagdag na sabi pa niya. Paano nyo naman nalaman ang tungkol dyan? Hindi makapaniwala ang bulalas ko. Sa tingin mo ba may maitatago ka sa amin? We know your every move, anak. Giit ni Mommy. Now, bring her to our house. Huwag na nating patagalin to dahil gusto na namin siyang makilala. Saad pa niya. Napasapo na lang ako sa noo ko noon. Alam kong darating din ang araw na kailangan kong ipakilala sa kanila si Trisha.
Pero ngayon lang ako nilalamon ng kaba at takot. Hindi ko alam kung handa na ba talaga si Trisha. At ayoko pa rin siyang pilitin at madaliin. I'll talk to her. Wala sa sariling sabi ko. No need. This is not a request. It's an order. Seryosong sabi ni Mommy. Dalhin mo siya sa bahay as soon as possible. Dagdag na asik pa niya. Magsasalita pa sana ako ngunit agad namang namatay ang tawag. Mariin akong napapikit pagkatapos ay sunod-sunod na napailing. Kung noong mga nakaraang araw ay si Trish ang inaalala ko, pero ngayon ay ako na ang kinakabahan. Sinong kausap mo? Biglang tanong ni Trisha. Magkasalubong ang mga kilay niya habang nakatitig sa akin ng diretsyo. Is that your mom? Anong sabi niya? Nagtatakang sambit pa niya. Napabuntong hininga na lang ako bago humarap sa kanya. Gusto na niyang makilala ka. Diretsyong sagot ko. Nakarating sa kanila na magkasama tayong lumalabas nitong mga nakaraang araw at gusto na nilang makaharap ka. Seryosong sabi ko pa. Hindi niya na itago ang kanyang pagkagulat ngunit maya-maya lang ay pilit siyang ngumiti. Mukhang ito na talaga yun ah. Siguro naman sapat na yung mga araw na lumalabas tayo para maging handa tayo, di ba? Saad niya. Napatango ako ngunit hindi pa rin nababawasan ng pag-aalala ko. Are you sure you're ready for this? Tanong ko. Yes. Tipid na sagot niya pagkatapos ay muling ngumiti. Saglit pa akong napatitig sa kanya. Pilit sinusuri ang mukha niya. Mukha namang seryoso rin siya kaya naman wala na akong magagawa. Kailangan naming makipagkita sa mga magulang ko para matapos ang lahat ng to. Trisha's point of view. Ang akala ko'y handa na ako para sa araw na ito. Pero habang pinagmamasdan ko ang magandang bahay na nasa harapan namin, ay mas lalo lang akong nababalot ng kaba at takot. Para akong sinampal ng kahirapan dahil kahit saan ako tumingin sa bahay na nasa harapan ko, ay mukhang mamahalin. Let's go? Biglang tanong ni Gael. Okay. Nagdadalawang isip na sagot ko. Nilahad niya ang isang kamay niya sa harap ko at napatitig ako rito. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang abutin yon pagkatapos ay saka siya nagsimulang maglakad. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Mas lalo lang akong namangha kung gaano kaganda ang mga disenyo at kagamitan dito sa loob. Kapapasok pa lang namin pero sinalubong na kagad ako ng malawak na sala ng bahay nila. Gael! My son! We've been waiting for you! Masiglang sambit ng isang may katandaang babae. You must be Trisha? Ang ganda mo sa personal! Nakangiting sabi pa niya. Hello po. Nahihiyang bati ko. Ikinagagala ko po kayong makilala. Dagdag na sabi ko pa. Just call me Tita Stella. Saad niya. Come in, nagpahanda na kami ng dinner. Anyaya pa niya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Dahilan para mabawasan ang kabang nararamdaman ko. Napatingin ako kay Gael ngunit ngumiti naman siya sa akin para mas lalo akong pakalmahin. Mas humigpit din ang pagkakahawak niya sa kamay ko nang magsimula kaming maglakad papunta sa kusina. Han! Nandito na sila Gael at Trisha! Masayang sambit ni Tita Stella. Look at her, Han! She's so radiant and beautiful! Magiliw na sabi pa niya. Hello, Trisha! Ngumiti ang matandang lalaki nang humarap sa akin. You can call me Tito Richard. Sambit pa niya. Hello po. Pilit akong ngumiti. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Dagdag na sabi ko pa. Let's eat! Ani Tita Stella. Pwede tayong mag-usap-usap habang kumakain. Dagdag na sambit pa niya. Nagulat ako nang biglang may lumapit na mga maid sa amin. Inalalayan pa akong umupo ng mga ito at sila rin ang naglagay ng pagkain sa pinggan na nasa harapan ko. Hindi ako sanay sa ganito at alam kong napansin yun ni Gael. So, kailan pa kayo nagkakilala nitong anak namin, Trisha? Biglang tanong ni Tita Richard. Ang tagal na naming ipinakikilala sa ibang babae yan eh. Pero wala naman siyang nababanggit sa amin ha. May nobya na pala siya. Dagdag na sabi pa niya. Hindi pa naman po kami gaanong matagal. Nahihiyang sagot ko. Dapat pinaalam niyo agad sa amin ang tungkol sa inyo.
para naman tumigil na kami sa pagsiset up sa kanya. Giit ni Tita Stella. Ilang beses ko na kayong pinatigil pero hindi naman kayo nakikinig. Singhal ni Gael. Malay ba naman namin na ayaw mo lang talaga? Asik ni Tita Stella. Kung sinabi mo agad na may nobya ka na, o edi sana ay mas naniwala kami. Dagdag na reklamo pa niya. Let's not talk about that. Tapos na yun. Sabi ni Tito Richard sa mag-ina. To be honest nagulat ako nang malaman ko tungkol sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala dahil masaya naman ako dahil sa wakas, may nobya na itong anak namin. Nakangiting sabi pa niya. Habang nakikinig ako sa mag-asaway napatunayan kong mababait nga sila. Ang buong akala ko ay matataray sila at strikto pero nagkamali ako. Halos 1 oras pa lang kaming nagkakasama at nagkakausap ay nawala na ang kaba at takot na nararamdaman ko kanina. Ngayon ay mas komportable na akong sumagot sa tuwing magtatanong sila. Wala pa ba kayong balak na magpakasal na dalawa? Seryosong tanong ni Tito Richard. Daddy, nagmamadali ka ba? Singhal ni Gael. Kasi simula pa lang ng relasyon namin ni Trisha. Pero bakit yan agad ang tanong mo? Inis na asik pa niya. Bahagyang natawa ang matandang lalaki. Abay, nagtatanong lang naman ako anak. Malay ba naman namin kung may plano na pala kayong dalawa? Gusto lang naming malaman. Paliwanag niya. Oo nga naman anak. Wala namang masama sa naging tanong ng daddy mo Singit naman ni Tita Stella. And besides, kung mahal niyo na rin naman talaga ang isa't isa, dun rin naman ang punta nun, hindi ba? Natatawang sambit pa niya. Hindi ko mapigilan ng matawa. Aaminin kong naiinggit ako sa kung anong relasyon ang meron si Gael sa mga magulang niya. Ito kasi yung hindi ko mararanasan sa pamilya ko, lalong-lalo na nang ma-ospital si nanay. Sa kabila nun kakaibang sayang nararamdaman ko dahil masasabi kong tanggap naman ako sa pamilya nila Gael. Ang problema lang, hindi naman totoo ang lahat ng to at nagpapanggap lang kami. Hindi ako dapat ma-attach sa kanila dahil sa huli, matatapos din ang pagpapanggap namin ni Gael. Kuya, you're here! Gulat na bulalas ng isang babae. Marahan siyang naglakad papasok sa kusina at papalapit kay Gael. Ngayon na lang ulit tayo nagkita. Nakangiting sabi pa niya. Tamang-tamang dating mo, Kylie. Your kuya brought this girlfriend. Nagagalak na sambit ni Tita Stella. Girlfriend? Nangunot ang noo ng babae pagkatapos ay saka bumaling ng tingin sa akin. You? Nakita kita sa bar noon Ang akala ko ay doon ka nagtatrabaho. Seryosong saad niya. Para akong binuhusa ng malamig na tubig na mga sandaling yon. Muling bumalik ang kaba at takot na nararamdaman ko. Hindi na rin ako mapakali sa kinauupuan ko. Ang tingin ng mag-asawa ay natuon sa akin. Dahilan para mas lalo akong makaramdam ng kaba. Kylie, baka naman customer din siya doon. Giit ni Tita Stella. No, umiling ang babae. I'm sure na nagtatrabaho siya roon dahil nakita ko pa siyang nagsuserve. Paliwanag niya bago tumingin sa kanyang kuya. I can't believe na papatol ka sa isang babaeng katulad niya. Hindi makapaniwalang sambit niya. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko pagkatapos ay napatango. Para akong sinampal ng katotohanan dahil sa mga katagang binitawan ni Kylie. Ngayon pa lang ako naliwanagan na isang malaking pagkakamali itong pinasok ko. And so? Biglang sabi ni Gael. Seryoso ang mukha niya dahilan para mapatingin ako sa kanya. Hindi mo siya kilala pero kilala ko siya. Hindi ikaw ang magdidesisyon kung sino ang babaeng magugustuhan ko. Dagdag na sambit pa niya. Natawa si Kylie. My gosh! You're a well-known person. Tapos ganitong babae lang palang makakasama mo? Nasisiraan ka na ba ng bait, kuya? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa'yo at sa pamilya natin? Dismayadong asik niya. Kylie, watch your words. Biglang sigaw ni Tito Richard. Seryoso ang mukha. Kasama natin ang babaeng tinutukoy mo at pinagsasabihan ng masasakit na salita. Be considerate.
Galit na singhal pa niya. Umirap ang babae. As if I care. Maarting angil niya. I'm just stating the fact, Daddy. Alam kong ganun din ang iniisip nyo, no? Giit pa niya. Is that true, Gael? Biglang tanong ni Tita Stella. Nawala na ang ngiti at saya sa kanyang mukha. Kitang-kita kong dismayado siya dahil sa kanyang mga narinig. Paminsan-minsan ay bumabaling pa siya ng tingin sa akin at punong-puno yon ng pandidiri. Parang tinutusok ang dibdib ko sa bawat tingin niya sa akin at inaasahan ko na ito. Pero hindi ko pa rin maipaliwanag ang sakit at kirot na nararamdaman ko. Yes, matigas na sagot ni Gael. At wala kayong pakialam dun. I like her. In fact, I love her. And that is what matters. Dagdag na sabi pa niya. Go kuya, sirain mo yung pangalan mo at ang pamilya natin. Angil ni Kylie. Shut up, hindi ko hinihingi yung opinion mo. Galit na sigaw ni Gael. Huwag mong pinakikialaman ng buhay ko ha. Wala kang karapatan para pangaralan ako. Dagdag na singhal pa niya. Enough. Nasa harap tayo ng pagkain. Sita ni Tito Richard sa mga anak niya. Kung hindi nyo kayang igalang ang pagkain nasa harap nyo, igalang nyo yung mga taong nasa paligid nyo. Sunod-sunod siyang tumikim pero diretsyong tumitig sa akin. I'm so sorry, Trisha. Pagpasensyahan mo na si Kylie. Paumanhin pa niya. Ayos lang po. Wala sa sariling sagot ko. Aba dapat lang. Ang kapal naman ng mukha mo kung mag-iinarte ka pa rito? Asik ni Kylie. I said enough. Puno ng otoridad na singhal pa ni Tito Richard. Kung wala kang sasabihing maganda, umalis ka na rito. Galit na sigaw pa niya. Really, Daddy? Kakampihan mo yung babaeng yan? Tumawa ng malakas si Kylie. Continue what you're doing, Daddy. Suportahan mo si Kuya sa katangahan niya. At sigurado akong pagsisisihan mo rin ang ginagawa mo. Umiiling na sabi pa niya bago naglakad palabas ng kusina. Kahit papano, nakikita ko naman kay Tito Richard na nag-aalala siya para sa akin. Hindi ko yun inaasahan pero nagpapasalamat ako dahil ipinagtatanggol niya rin ako. Samantalang si Tita Stella ay natahimik na. Ramdam kong hindi niya inaasahan ang mga nalaman niya. At alam ko ring hindi siya pabor sa kung anumang merong kami ni Gael. Nagulat na lang ako nang biglang hawakan ni Gael ang isang kamay ko. Napatingin ako sa kanya at napangiti siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Kaya naman ngumiti na lang din akong pabalik para ipakita sa kanya na ayos lang naman ako. Aalis na kami. Hindi maganda ang kinalabasan ng pagkikita nating to. Biglang sabi ni Gael. I want you all to meet her. Pero hindi naman kasama ron ang pagsalitaan siya ng kung ano-ano. Huminga siya ng malalim. Inaasahan ko nang magiging ganun ang reaksyon ni Kylie dahil alam ko na ang ugali niya. Ang hindi ko inaasahan ay parang hindi ka masaya sa relasyon namin, Mommy. I'm really disappointed. Dagdag na sabi pa niya. No. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Gael. It's okay. Alam kong nabigla lang si Tita. Nahihiyang sabi ko. I know her, Trisha. She's my mommy. Giit ni Gael. Kung ano man ang nasabi niya at inakto niya ngayong gabi, ay malayong malayo sa pagkakakilala ko sa kanya. Paliwanag pa niya. Napatingin ako kay Tita Stella ngunit hindi niya magawang tumingin sa akin. Maya-maya lamang ay nalipat na ang tingin ko kay Tito Richard. Pilit siyang nakangiti habang nakatitig sa akin. Nakikita ko sa kanya ang tatay ko noong mga panahong nabubuhay pa siya. Trisha, I'm really sorry for what happened. Seryosong sambit ni Tito Richard. Totoo na gusto ka naming makilala. Pero hindi ko rin inaasahan ang mga nangyari. Ako nang humihingi ng paumanhin para sa mga sinabi ng anak kong babae. At para na rin sa inasal ng asawa ko. Dagdag na sambit pa niya. Wala po yun, Tito. Naiintindihan ko naman po kung bakit ganun ang naging reaksyon nila. Sagot ko. Wag po kayong mag-alala. Ayos lang po sa akin. Giit ko. Masasabi kong isa kang mabuting babae, Trisha.
Kung akong tatanungin ay masaya ako na nakilala ka ni Gael. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Tito Richard. Nais ko sanang makita at makasama ka ulit sa mga susunod pang araw. Dagdag na sabi pa niya. Sige po Tito, mauuna na po muna kami. Nakangiting paalam ko. Nagkatinginan pa kami ni Gael bago kami nagsimulang maglakad palabas. Hinawakan na naman niya ang kamay ko dahilan para bumilis ang tibok ng puso ko. Nasa labas na kami ng bahay ngunit nananatili pa rin siyang nakahawak sa kamay ko. Ramdam ko na ang pag-init ng katawan ko lalong-lalo na ang mukha ko. Are you okay? Biglang tanong ni Gael. Punong-puno ng pag-aalala ang boses niya. Pasensya ka na sa nangyari ha. Hindi kita nasabihan tungkol sa kapatid kong babae dahil ang akala ko wala siya rito. Dagdag na sabi pa niya. Okay lang. Huminga ako ng malalim. Sapat na siguro sa akin na mabait ang daddy mo. Kahit papano naramdaman ko ang pagtanggap niya sa akin. Dagdag na sabi ko pa. Saglit na natigilan si Gael habang nakatitig sa akin. Ang akala ko ay may sasabihin siya ngunit ngumiti lang siya bago muling naglakad. Nang makasakay kami sa kotse niya ay agad siyang nagmanehong paalis. Wala ni isa sa amin ang nagbalak na magsalita kaya naman nabalot ng katahimikan ang buong biyahe namin. Trisha, seryosong pagtawag sa akin ni Gael nang makarating kami sa apartment na tinitirhan ko. Alam kong hindi naging magandang gabing to. Gusto kong humingi ng pasensya dahil sa nangyari. Dagdag na sabi pa niya. Pilit akong ngumiti. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Inaasahan na natin na mangyayari to. Sagot ko pagkatapos ay bumuntong hininga. Mabuti na lang at nakuha ko ang loob ng daddy mo. Kahit papano hindi palpak ang plano natin. Sambit ko pa. Thank you. Saan niya? Hindi ko alam kung kailan matatapos ang kasunduan natin pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo. Dagdag na sabi pa niya. Walang anuman. Katulad ng sinabi mo, pareho naman tayong nakikinabang sa kasunduan na ito, hindi ba? Sagot ko. Saglit pa kaming nag-usap ni Gael bago siya nagpaalam na aalis. Agad na rin akong pumasok sa loob ng apartment namin at dumiretso sa kwarto ko. Pabagsak akong nahiga sa kama. Pilit iniiwasang maisip ang mga nangyari kanina ngunit nabigo ako. May parte ng puso ko na umaasang hindi na lang to isang kasunduan. Na totoo ang relasyon namin ni Gael. Ngunit may parte rin ng puso ko ang natatakot na maging totoo ang lahat. Lalo na nang makita kong reaksyon ng kapatid at ina niya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ang akala ko ibabalik na sa dati ang lahat. Maghahanap ako ng trabaho para kumita ng pera at makaraos sa araw-araw. Laking gulat ko na lang dahil araw-araw akong pinupuntahan ni Gael sa apartment. Naguguluhan na ako dahil sa nangyayari. Pero hindi ko naman magawang magtanong. Pinangungunahan ako ng takot na malaman ng sagot. Natatakot akong bigla na lang niyang sabihin na tapos na ang pagpapanggap naming dalawa. Kamusta ng nanay mo? Biglang tanong ni Gael. Ayos naman, kahit papano bumubuti ng kalagayan niya. Mabilis na sagot ko. Hindi mo ba siya dadalawin? Tanong niyang muli. Gusto ko rin sana siyang makilala at makaharap. Maaari mo ba akong isama? Dagdag na tanong pa niya. Hindi ko maitago ang gulat. Aaminin kong hindi pumasok sa isip ko ang ipakilala si Gael kay nanay. Wala rin namang saysayon dahil wala naman talagang namamagitan sa aming dalawa. Pero ngayong nabanggit niya ang tungkol doon, parang nagkaroon ako ng ideya. Hindi ko rin naman kasi alam na interesado pala siyang makilala si nanay. Gusto mo ba? Saad ko. Pwede naman tayong pumunta ron ngayon kung gusto mo siyang makilala. Dagdag na sabi ko pa. Sunod-sunod siyang tumango. Kitang-kita ko ang kakaibang saya sa kanyang mukha dahil sa pagpayag ko. Mas lalo akong naguluhan dahil sa mga kinikilos niya. Ang pagkakaintindi ko sa kasunduan namin ay kailangan ko lang namang magpanggap na girlfriend niya at hihaharap niya ako sa mga magulang niya. Nagawa na namin yon. Kaya't hindi ko alam kung bakit pinupuntahan pa rin ako ni Gael sa apartment hanggang ngayon. Shall we? Nakangiting tanong niya. Noong nakaraan ko pa sana gustong makilalang nanay mo pero nahihiya lang ako magtanong. Dagdag na sabi pa niya. Bakit? Hindi ko na napigilan ng sarili kong magtanong. Gulong-gulo na kasi ako at kahit natatakot na malaman ng sagot,
ay gusto kong matahimik ang isip ko. Bakit gusto mo siyang makilala? Bakit ginagawa mo to? Kunot noong tanong ko. Napatitig siya sa akin. And why not? Hindi pa naman tapos ang kasunduan natin, di ba? Giit niya. Gusto mo na bang tapusin ang lahat? Seryosong tanong pa niya. Marahan akong umiling. Naguguluhan lang ako. Ang akala ko kasi ay hanggang maiharap mo lang ako sa mga magulang mo. Hindi ko inaasahang magpapatuloy pa rin yon. Kahit na nagawa na nating humarap sa mga magulang mo. Sagot ko. Sa tingin mo ba, pwede na nating tapusin ang lahat agad-agad? Hindi mo ba naiisip na magtataka sila kung bakit bigla na lang tayong naghiwalay? Sambit niya. Pwede naman yun ah. Tutal ay tutol din naman sa akin ang ina't kapatid mo. Pwede nating gamiting dahilan yun kung bakit naghiwalay na tayo. Paliwanag ko. Hindi ganun kadali yun. Lalo na't nakuha mong loob ng daddy. Saan niya? Hindi siya maniniwala na bigla lang tayong naghiwalay. Dagdag na sabi pa niya. Saglit akong natahimik at napaisip. Alam ko naman ang pinupunto niya pero alam ko rin namang valid ang reason ng pagkadisgusto sa akin ni Tita Stella at Kylie kung bakit kami maghihiwalay. Magsasalita pa sana ako ngunit nagsimula nang magmaneho si Gael. Napagdesisyonan ko na lang na manahimik. Kahit maraming tanong sa isip ko ay hindi ko na binalak na magtanong. Hahayaan ko na lang muna siya sa gusto niya. Kahit ang kapalit nun ay mas lalo akong mahuhulog sa kanya. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay nakarating na kami sa ospital kung nasan si nanay. Nauna akong maglakad papasok at nakasunod lang sa akin si Gael. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin kahit nasa likod ko siya. At nagdudulot yon ng kakaibang pakiramdam sa akin. Nanay! Malakas na sambit ko nang makapasok ako sa kwarto ni nanay. Kamusta ka na po? May kasama po akong bisita. Dagdag na sabi ko pa. Tricia, anak. Nakangiting saad ni nanay. Abay kay gwapo naman itong binatang kasama mo. Gulat na sabi pa niya. Hello po, ako po si Gael. Masayang pakilala ni Gael. Kinagagala ko po kayong makilala. Sambit pa niya. Gael, siya bang lalaking tinutukoy mo? Kunot noong tanong ni nanay. Opo, siya po ang tumutulong sa akin para maipagamot ko na kayo. Nakangiting sagot ko. Ngayon ko lang nakitang ganito kasaya ang mukha ni nanay. At kahit ako hindi yun maintindihan. Hinayaan ko lang silang magkwentuhan ni Gael habang ako'y nasa isang tabi lang at nagbabalat ng mansanas. Nagtatawanan pa silang dalawa na parabang close na sila sa isa't isa. Aaminin kong nahuhulog na ako kay Gael. Hindi ko alam kung kailan at papaano. Pero isang araw ay napagtanto ko na lang na mahal ko na pala siya. Masaya ako ngayon sa kung anumang meron kami ni Gael. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang matakot. Kasunduan lang ang meron kaming dalawa. Alam kong ako ang dehado rito dahil ako ang may nararamdaman. Tricia, we need to go. Biglang sambit ni Gael. Seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Pinapapunta tayo sa bahay. Dagdag na sabi pa niya. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ko. Bakit daw? Nagtatakang tanong ko. I don't know. Walang sinabi si Mommy. Gusto niya lang na pumunta tayo ron agad. Sagot niya. Kumalabog ang dibdib ko dahil sa kabang nararamdaman ko. Ngunit pilit kong tinago yun para hindi mahalata ni Gael. Bahagya akong ngumiti bago tumayo at lumapit sa kama ni nanay. Nakangiti pa rin siya hanggang ngayon at mukhang masaya. Hindi ko alam kung ano bang napag-usapan nila ni Gael dahil natuon ang atensyon ko sa ginagawa ko kanina. At hindi ko na narinig ang pag-uusap nila. Nanay, aalis muna kami ni Gael ah. Babalik na lang po ako mamaya. Paalam ko. May kailangan lang po kaming puntahan. Dagdag na sabi ko pa. Sige lang anak. Nasabi na sa akin ni Gael at nakapagpaalam na rin siya. Sagot niya. Humalik muna ako sa pisngi ni nanay bago ako naglakad palabas ng kwarto niya. Agad namang sumunod sa akin si Gael at nang makalabas ng ospital ay agad kaming sumakay sa kotse niya. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad siyang nagmanehong paalis. Seryoso pa rin ang mukha niya, dahilan para mas lalo akong makaramdam ng kaba. Halos isang oras din ang naging biyahe namin mula sa ospital papunta sa bahay nila. Mas lalong dumagundong ang dibdib ko dahil sa kaba nang nasa harap na kami ng bahay nila.
Hinawakan pa ni Gael ang isang kamay ko at saka kaming naglakad papasok. Gael, Trisha, what a nice surprise! Nagagalak na sambit ni Tito Richard nang makita kami. Hindi ko inaasahan ang pagdating niyo ah. May kailangan ba kayo? Nagtatakang tanong pa niya. Pinapunta po kami rito ni Mommy. Sagot ni Gael. Why? Wala naman yata siyang nasabi sa akin. Kunot noong saad ni Tito Richard bago siya bumaling ng tingin sa akin. And how are you, Iha? Masaya akong makita kang muli. Nakangiting sabi pa niya. Ayos lang po ako, Tito Richard. Masaya rin po akong makita ka ulit. Sagot ko. Pilit akong ngumiti sa kanya. Tinatago ang kabang nararamdaman ko. Nandito na pala kayo. Biglang bulala si Tita Stella. Have a seat. We need to talk. Seryosong sabi pa niya. What do you want, Mommy? Ba't mo kami pinapunta rito? Kunot noong tanong ni Gael. Wala kaming ibang nagawa kung hindi ang maupo. Puno ng pagtataka ang mukha naming dalawa ni Gael. At kahit si Tito Richard ay hindi rin malaman ang nangyayari. Pare-pareho kaming naghihintay sa susunod na sasabihin ni Tita Stella. I know the truth. Seryosong sambit ng matandang babae. Ang akala nyo ba ay hindi ko malalaman? Sa tingin nyo ba ay madali nyo akong maloloko? Dagdag na sabi pa niya. Ano bang sinasabi mo, Mommy? Nauubusan ng pasensyang singhal ni Gael. Biglang tumawa si Tita Stella. Maya-maya lang ay lumabas si Kylie mula sa kusina. Hawak niya ang cellphone niya pagkatapos ay may pinindot doon. Umugong sa paligid ang isang record ng pag-uusap namin ni Gael. Hindi ako maaaring magkamali dahil malinaw pa sa alaala ko ang pag-uusap namin yon. Ang araw na nagkaroon kaming dalawa ng kasunduan. Ang pag-uusap namin sa opisina niya. Talagang umabot ka pa sa ganito, kuya? Biglang angil ni Kylie. Sunod-sunod siyang napailing. Gagawa ka na lang ng plano, hindi ka pa pumili ng maayos na babae? Natatawang asik pa niya. There's nothing wrong with Trisha. Galit na sambit ni Gael. Wala akong pakialam kung natuklasan niyo ang tungkol sa kasunduan naming dalawa. Pero matagal na yan. Dagdag na angil pa niya. You can't fool us, Gael. Nakangising sabi ni Tita Stella. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Tito Richard. Why? Bakit kinakailangan mo pang umabot sa ganito, anak? Bakit kailangan mo pang mandamay ng inosenteng babae? Umiiling na dagdag pa niya. Dahil yun na lang naisip kong paraan para tumigil kayo sa mga ginagawa nyo. Inis na sagot ni Gael. Ilang beses na akong nakiusap sa inyo pero hindi naman kayo nakikinig. Ako na ang gumawa ng paraan para mapatigil kayo. Mapait na singhal pa niya. Pumili ka man lang sana ng babaeng walang sabit, kuya. Singit ni Kylie sa usapan. Well, nagpapanggap lang naman pala kayo kaya wala na ring saysay. Natatawang sabi pa niya. No. Tumayo si Gael. Nakakuyom na ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa kanyang mga magulang. Oo, nagpapanggap kami nung una. Pero nung una lang yun. Seryosong asik niya. Napaismid si Tita Stella. At anong gusto mong sabihin? Na gusto mo na ang babaeng yan? Please, come on. Nasisiraan ka na siguro ng bait. Singhal pa niya. Yes. Matapang na sagot ni Gael na siyang kinagulat ko. Habang tumatagal na magkasama kaming dalawa at nakikilala namin ang isa't isa, unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Mahal ko na siya at wala kayong magagawa para pigilan kami. Diretsyong pag-amin pa niya. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan ang mga sinabi niya at kitang-kita sa mukha ko ang aking gulat. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi. Parang kailan lang ay tinanggap ko na sa sarili ko na ako lang ang may nararamdaman. Pero si Gael din pala. Are you out of your mind, kuya? Bakit naman yung babaeng yan pang pinili mo? Singhal ni Kylie. And so? Kung hindi niyo siya tanggap, wala akong pakialam. Akong nagmamahal sa kanya at sapat na yun para sa amin. Giit ni Gael. May problema ka ba sa akin? Biglang tanong ko.
Ilang beses ko nang hinayaan ng mga sinasabi niya pero sa pagkakataong to, hindi na ako mananahimik. Tell me, anong problema mo sa akin? Kunot noong tanong ko pa. Napangiwi si Kylie. Mahirap ka. Pera lang ni kuya ang habol mo. Singhal niya. Kahit kailan ay hindi ka nababagay kay kuya, no? Huwag ka nang umasa dahil hindi rin naman kayo magkakatuluyan. Dagdag na asik pa niya. Bahagya akong ngumiti bago tumayo at marahang naglakad palapit kay Gael. Paano mo nasabing hindi kami magkakatuluyan gayong parehas naman naming mahal ang isa't isa? Saad ko. Mabilis na napalingon sa akin si Gael at kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung ano bang kinagagalit mo sa akin eh. Ano naman ngayon kung mahirap lang ako? Sa tingin mo ba, kung pera lang ng kuya mo ang habol ko, ay aabot pa kami rito? Hindi ko napigilang mapangisi. Noon pa lang dapat kinuha ko ng pera ng kuya mo. Kung yun lang talagang habol ko sa kanya, no? Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Hindi niyan mababago ang katotohanang mahirap ka lang. At ginagamit mo lang si kuya. Asik ni Kylie. Enough! Malakas na sigaw ni Tito Richard. Para kayong mga bata. Lalo ka na, Kylie. Bumaling siya ng tingin sa kanyang asawa. And I can't believe you would go this far, hon. Gael is not a kid anymore. He can do whatever he wants. And he can decide for his own. Nanggagalaiting sambit pa niya. Naririnig mo bang sinasabi mo, Richard? Hahayaan mong mapuntang anak natin sa isang babaeng walang kwenta. Singhal ni Tita Stella. Huminga ng malalim si Tito Richard. Aba, baka nakakalimutang mong dyan ka rin nagsimula. Mapait na saad niya. Mahirap ka lang din noon, Estela. Wala kang karapatan para husgahan si Tricia ng ganyan. Dahil alam mo kung anong pakiramdam ng isang mahirap. Sunod-sunod siyang napailing. Ano bang nakain mo't nagkakaganyan ka na? Nasilaw ka na ba ng pera? Bakit? Dismayadong sabi pa niya. Natigilan si Tita Stella. Parang ngayon palang nag-sink in sa utak niya ang lahat. Aminado akong nagulat ako sa mga narinig ko pero hindi ko napigilang makaramdam ng awa. Kung hindi dahil sa akin ay hindi magkakaroon ng ganitong sitwasyon. At hindi rin mauungkat ang nakaraan ni Tita Stella. Kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding hiya. Para bang anumang oras ay lalamunin na siya ng lupa. Mommy, is that true? Hindi makapaniwalang tanong ni Kylie. Shut up, Kylie. Tumigil ka na. Sita ni Tito Richard sa kanyang anak. Itigil mo na tong kaartehan mo sa buhay mo at huwag mo nang idamay ang kuya mo. Wala kang karapatan para manghimasok sa buhay niya kaya't hayaan mo siyang mahalin ang babaeng gusto niya. Seryosong asik pa niya. Napangiwi si Kylie. Ang akala ko ay magpapatuloy siya sa pagsasalita ngunit hindi. Bagkus ay padabog siyang naglakad paalis. Binalingan niya pa ako ng nanlilisik na tingin habang naglalakad siya sa hagdan. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag. Ang buong akala ko ay tatagal pa ang kaguluhan na ito hanggang sa mas lalong lumala na ang lahat. Ang kaba at takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng awa para kay Tita Stella. I'm sorry. Wala sa sariling bulong ni Tita Stella. Nagulat na lang ako nang makitang lumuluha na pala siya. Hindi ko sinasadya ang lahat. Natakot lang ako. Madamdaming sabi pa niya. Okay lang po. Aligagang sagot ko. Naiintindihan ko naman po kayo. Dagdag na sabi ko pa. No, umiling siya. Ako ang hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko pa ito nasabi noon dahil pinangungunahan ako ng puot. Pero gusto ko lang malaman mo na nakikita kong isa kang mabuting babae, Tricia. Dagdag na sambit pa niya. Bahagya akong nagulat. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko lubos akalain na magiging ganito pa ang lahat. Kahit papano, aaminin kong may saya akong nararamdaman dahil naging maayos ng lahat. Kahit papano, naging malinaw ng lahat at siguro ay unti-unti na rin akong matatanggap ni Tita Stella.
Ayos lang po, Tita Stella. Ngumiti ako. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya ngunit agad rin siyang nag-iwas ng tingin. Kung ano man po ang mga nangyari ay naiintindihan ko po kayo. Alam ko pong ginawa niyo lang yon para sa anak niyo at wala pong masama doon. Seryosong sabi ko pa. Naramdaman ko ang paghawak ni Gael sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya at mababakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa pagkakataong to ay saka pumasok sa isip ko ang tungkol sa kasunduan naming dalawa. Bigla ring nag-replay sa isip ko ang mga sinabi niya kanina, pati na rin ang mga sinabi ko. Halos dumagundong ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon at mas lalong hindi ko rin alam kung bakit binitawan ko ang mga katagang yon kanina. Aalis na muna kami. Kailangan natin ng oras para huminga at kumalma. Biglang paalam ni Gael. Mami, sa susunod na lang tayo mag-usap. Kung ano man ang mga nangyari ngayon, huwag mo nang isipin yon, okay? Daddy, thank you. Thank you so much for having my back. Dagdag na sabi pa niya. Tumangulang mag-asawa at yun naman ang naging hudyat namin ni Gael para umalis na. Kasasakay pa lang namin sa kotse ay hinarap niya na ako agad. Seryoso ang mukha niya at diretsyo siyang nakatitig sa akin. Trisha, huminga siya ng malalim. Sabihin mo nga sa akin, totoo ba ang mga sinabi mo kanina o sinabi mo lang yon alang-alang sa kasunduan natin? Seryosong tanong niya. Sunod-sunod akong napalanok. Eto na nga bang kinakatakot ko eh. Kahit ako hindi ko rin masagot ang tanong na yan. Pero alam kong wala na akong ibang magagawa. Marahan akong tumango ni hindi ko man lang magawang tumingin sa kanya. Oo, mahal na kita, Gael. Nag-aalin lang ang pag-amin ko. Really? Labis ang tuwang bulalas niya. Hindi ka nagbibiro? Totoo talaga yan? Sunod-sunod na tanong pa niya. Doon pa lamang ako nakatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang reaksyon niya. Bakit? Bakit ganyan kang makapag-react? Nagpapanggap lang naman tayo, hindi ba? Ako nga ang talo dahil ako ang nahulog at nagkagusto pa sa'yo. Kunot noong sambit ko. Narinig mo naman siguro ang mga sinabi ko kanina, di ba? Mahal na rin kita, Trisha. At totoo ang lahat ng sinabi ko kanina. Giit niya. Mabilis na nangilid ang mga luha ko at huli na para mapigilan ko pa ang pagpatak ng mga ito. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman ko ng mga sandaling to habang nakatitig ako kay Gael. Sino ba naman kasing mag-aakalang magugustuhan ako ng isang lalaking katulad niya? I love you, Trisha. Mahal na mahal kita. Saan ni Gael? Bahagya akong napangiti. I love you too, Gael. Sagot ko. Let's make it real, Trisha. Wala nang kasunduan. Totohanan na talaga. Nakangiting tanong niya. Marahan naman akong tumango. Yes, let's make it real. Pagsang-ayon ko. Nagulat na lang ako nang bigla siyang lumapit sa akin. Bago pa ako makapagreklamo, ay naglapat na ang mga labi namin at wala na akong ibang nagawa kung hindi ang mapapikit. Malambot, matamis, at puno ng pagmamahalang halik na ginawad sa akin ni Gael. Sa pagtagal ng halik na yon, ay unti-unti na rin akong nawawala sa katinoan. Sa paglipas sa mga araw, linggo at buwan, ay mas lalong tumibay ang pagmamahala namin ni Gael. Hindi nakalabas na sa ospital si nanay at natanggap na rin ni Tita Stella ang relasyon namin ni Gael. Ang lahat ay umaayon sa plano at wala na kaming ibang mahihiling pa. Totoo nga na hindi sukatan ng pera kapag nagmahal ka. Katulad ng pagmamahala naming dalawa ni Gael, mayaman siya at mahirap ako. Pero hindi yun naging hadlang para magkatuluyan kaming dalawa. Napatunayan kong kapag totoo at tapat ang pag-ibig, hindi yun mapipigilan ng pera at estado sa buhay. At kung handa kang ipaglaban ang pagmamahala nyo, magiging masaya ang hinaharap nyo, katulad ng sa amin ni Gael. Wakas!